Kakarating ko lang. Mainit ulo ko. Dapat masarap yung hinanda nyo. Ay, wala nakahanda, sir. Wala ba nakahanda? Akala namin, wala kang pasalubong? Ano ka ng tokong buhay to? Ano ba ang show natin? Di ba ninong try? Saan ita try ko? Try kita suntokin. Sir, inhale. Meron. Napanood ko lang. Napanood mo lang. Napanood mo lang. Kay malupitan. Eto tuwing nagininong tries kami, teka, papatayin pa ako nung dintik na upo. Tuwing nagininong tries kami, hindi ko talaga alam kung ano. Kung ano ba yung mga binili nila. Kasi gusto ko nga, nasusurprise di ba? Pero laging may tema. May tema ba to? Pero, May tema lagi. Like ko sabi kay Rani, may tema lagi. Dapat pare-parehas ng ano. Yung mga nakaraang ninong tries natin, ganun din naman yung nangyayari. And masaya para sa akin itong content kasi nakaupo lang ako na sa lahat. Pangalawa, nakakakain tayo, nakakatikim tayo, di ba? Alvin, pakilagay muna ang bag ko dyan at simulan na nating tikman ang mga nito, ang mga binili mo. Ito ang topic. Red Cross! Hindi. Sorry. Great Britain, pare. Ngayon, sabi mo nga kanina, gutom ka. Feeling ko hindi ka pa kumakain buong araw. So, sisimulan natin, syempre, sa breakfast. At ano pa ba ang pagkain sa Britain? Kung hindi... Alam ko yan! Huwag mo na sabihin. Hindi ko na sabihin. Alam ko yan. Alam mo yan. Pagka-breakfast sa Great Britain, champurado with tuyo. Tapsilog. Sa atin, cereal yung sikat. Sa kanila, ito yung cereal nila. Weetabix. 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 Ano tong Weetabix na to? Yung Weetabix ay isang British breakfast cereal na gawa sa wheat biscuits na sinlaki ng palad. So, yung cereal nila sinlaki ng palad. Hindi ba to? Ay, oo nga, no? Tinan mo, ito yung diba? marketing nila. Nasa mangkok na. So, hindi pa rin siya biscuit. Hindi, cereal siya. Tapos ginagawa ito sa Burton Lamenter, Northamptonshire at in-export sa nagpas 80 bansa. So, ito ay galing talagang Briton, hindi? Hindi. Nagmula ito sa Australia na inimbento ni Benison Osborne na ang dating tawag ay Weet-Bix bago ito maging Weetabix ngayon. Tsaka nadudurog siya, pre. Bago natin gawing cereal. Kasi ang mga cereal pinapapakyan. Diba? Aaminin ko, mukha siya hindi masarap. Pero ang amoy niya, Masarap pa. masarap ang amoy niya. Pag dikita natin ating mga Weetabix, hindi siya masarap. Para siyang yung furniture ng kahoy na ano. Para siyang nasa loob ng kulungan ng hamster. Parang ganon. Ngayon, tuyong-tuyo siya. Baka kaya siya dapat lagyan ng gatas, pare. Oo. Nag-prepare ako dyan. Tignan mo yung picture. Ay, nandun pala. Oy, may blueberry at strawberry. So dahil may blueberry at strawberry yan. Nais ko yan. Pre, ang ano nito, ang kalat kainin meron nito. tayong ano. Essential weight roast and partners. Huwag mo busin. Ang na siya. Yung easy open, nag-hard open ang puta. Pahinga ako ano. Oy, ang galing oh. Hindi siya durog, hindi siya syrup oh. Parang wala lang, parang pinakuluan. Di ba? Di kagaya na natin yung nasa picture. Medyo. Natin gatas. Ang tanong ko pa rin ba, may asukal ba dapat to? Depende sa May trip mo picture ng eh. honey, meron dapat siya. Parang trip Wala mo Meron picture ng traktora, pre. Ayun, no? Pwede mo lagyan honey kung gusto mo. Gano'ng ka-common kaya na breakfast item to? Kasing common ba to ng ano, pandesal, tsaka keso? Buhaws? Feeling ko magkakadurog-durog siya, pre. Sobrang fragile niya kanina eh. Hindi, tigas sa'yo. Ay, oo nga. Ano, hinahati nila, ganyan. The perfect bite. Kung ano yung lasa niya kanina? Ganun lang nabasa, pare. Okay. Malagyan mo honey. Paya ang honey. Kasi siyempre, yung mga cereal kano, matatamis. Ito hindi. Wala siyang ano talaga. Pero feeling ko sobrang high in fiber na ito, pre. Ewan ko, ha? Para siyang cornflakes. O, yan. Ayan, parang pili ko masarap. Okay. Sige, durugin na natin. Ewan ko kung ganito ba talaga eh. Parang oatmeal nga. Oo. Parang oatmeal nga. Manatin. Naman mo. Well, in it. It's in it. Yeah. Oh, yeah. It's very delicious. Crikey. Mali. Oy, galing Australia yan. Tikman mo. Ano mas kakainin mo? Ito o oatmeal? Hindi ka mahilig sa oatmeal eh. Ikaw meron sa. Ano kakainin mo? Ito oatmeal. Okay yan. Mas okay sa'yo to. George, tikman mo. May prutas sa honey. May prutas, Oo. Ako kasi mahilig ako sa oatmeal. Wala akong problema sa oatmeal. Pero ano medyo weird siya. Feeling ko may storya pa to eh. Kasi, halimbawa, huy, sabi ko tikim lang. Byproduct ba to? Kasi katulad ng Vegemite, pre. Ang Vegemite ay byproduct ng isang produkto. I think beer siya, yeast siya. I think, oo. Ayaw nila masayang. Ginawa nilang para makonsume ng public. Hindi ko alam kung Pinili nila kumain ng Vegemite yung mga tao. Aminin natin, ang Vegemite di talaga pang Pilipino, pre. Medyo mahirap talagang lunukin ng Vegemite. Although nakatikim na ako ng Vegemite, meron toasted bread, asukal, tsaka butter. Masarap siya. Okay, hindi siya masarap, pero parang, okay, ganito pala nila kinakain. Diba? Parang ano siya, gumawa daw siya ng product na mas palatable sa granos.
Granos is parang biscuit. So, feeling ko ano siya. So, mas masarap eto kaysa sa granos. Alam mo yung granos? Anong lasa ng granos? Ang granos yata is isipin na lang natin na siguro ano siya, ration food, parang ganun. Ay, putya, may naisip ako. Alam mo kung sa masarap to, feeling ko lang ha. Sa cereal prawns. Di ba may ano yun, parang budbud yun? Ewan ko hindi ko alam. Pero medyo kakaiba, pero nagigets ko naman kung bakit gusto ng mga bata, di ba? Maganda to, okay naman siya. Ano next item natin? Siyempre, ayaw mo nga ng cereal, di ba? Tanda ka na para dun eh. Tama. Doon tayo sa pangmatanda na breakfast. So, gagawa ka. Magluluto ako! Alam mo na kung ano gagawin mo. Sausage na nakajar. Dog na nakajar. Wikinger. Alam mo na kung ano Ang gagawa tayo ng full English breakfast? Oo, gumawa ka ng full English. Hindi tayo makagawa ng full English. Bakit? Hindi Ang full English kasi, kung di ako nagkakamali, may banger dapat. Wala. Hotdog yung meron tayo Hindi rin pwede ang mushroom na yan. Hindi pwede. Pwede. Gato na lang. Baked beans. Gusto kong tikman to. Kasi pre, eto daw, ang ginagamit daw ni Spadman, pre, ay nakalata rin talaga. Tulad ng ginawa natin. Most likely, yan yun. Ang gusto kong matikman, may pagkakaiba ba sa lasa eto, tsaka yung lokal natin? Pahing kutsara, unahin ko na to. Pwede yan. Ako sa'yo eh. Ano ba yan? Pag kung nagluto ka ng English breakfast, beef drippings. Ano ba to? Finest beef drippings? Oo. Mantika ng baka? Oo. Ano daw talaga yan? Ginagamit talaga sa Saan to ginagamit? Ayan, no? Sa lahat no. Ito nga, nakalagay red and dripping. So, pang pinagsasawsawan siya ng tinapay, panluto sa lahat. Pinagsasawsawan ng tinapay. Yan yung may napampalasa talaga na parang technically butter na Mas mura siguro. Una sa lahat, pansin ko kaagad, medyo mas malapot siya kaysa sa locally available sa atin. Ayan, no? Mas malapot siya, di ba? Tsaka para mas buo nga siya. Maganda dito, hindi niya kiniklaim na pork and beans. So, hindi ka maghahanap ng pork dito, di ba? Tikman natin. Sakto, last 3. Okay. Hindi masyado na iba sa pork and beans natin. Tikman mo. Pero, maganda yung texture ng beans. Buo, pare. Di ba? Pwede akong kutsilyo. Uy, may bigla dumarating na tinapay dito ano yan Parang yun lang yung nabasa ko, pero nilulusaw yata yun sa Hindi, oo nga. Lusaw talaga to. Amoy mo ako, may maamoy ka. Hindi. Buksan ko. Baka mamoy mo yung papel Amoy kandila, pre. Amoy magatas-gatas na mantika. Ayun na ang kandila. Titigam ako ng sebo. Kaya ako nagiging obes. Kasi sebo, obes. Counterpart ni Mr. Beast sa Pilipinas. Si obes. Sebo. Binalik mo pa doon. Uy, maupanis yan. Sebo talaga. I-search mo nga. Beef drippings. Pamprito. Itlog. Oo. Kaya nga, Sige. Kaya nga gusto kita magluto ng full English. Sige. Gawin na natin yung lintik na yan. Sige, tingnan natin. Medyo na-weirdohan lang ako doon sa hotdog na nakagarapon. Alam mo yun? May nakita akong ganyan, bro, matanda. Yan ang ganyan nandun. Di ko alam yung ibang tawag dyan Talo? Baka talo. Para ikaw sa Dota. Ayun. Sakit na totoo, di ba? Piruin mo na ako sa poke na to, lang yung Dota ko. Diba, wala ka nagawa, nag-English breakfast ka rin. Tama. Dahil dyan, meron tayong history sa English breakfast. Sige. Ang English breakfast ay tradisyonal ng kinakain sa Britanya. Dating impluensya lang ng mga Normans nang sakupin nila ang Britanya noong 1066 ay nag-develop na ito bilang simbolo ng bansa nila. Dati ay ginagamit lang ito bilang simbolo ng yaman at hospitalidad ng mga Victorian elites kasi mahal yung mga ingredients yun Pero kinalaunan ay inaanda na rin ito ng lahat. Pero gusto ko lang sabihin hindi full English breakfast yung ginagawa natin ngayon. Hindi. Kasi maraming kulang. Half English lang. Ito, yan. Yun. Ang galing. Diba? Hindi halata. Galing. Parang tinapay na niluto sa sebo. Ngayon, ito yung Wikinger. Hindi kasi siya Hindi kasi ito yung banger yung British banger. Yun, gusto ko matikman yun. Sausage siya na pumuputok. Kaya siya pumuputok. Kasi sobrang taas ng water content niya. Kasi talaga ine-extend nila. Diba? I think galing sa war efforts kasi yun So parang siya, rations. Oo. Naniniwala talaga ako, yung pinakasikat na hotdog sa iyo, representasyon ng sandata ng bansa niyo yun. Kaya sikat na sikat sa atin yung cocktail Diba? Oo. Di mo ginilitan? Hindi. Tayo lang gumagawa nun. Oo. O game, tapos bubuhusan natin ito. Medyo English breakfast. May kutsara, tsaka tinidor. Wait lang. Wait lang daw. Thank you very much. Okay. Tinapay, itlog, merong baked beans, pare. Sarap ang kombinasyon. Okay. Mali. Sorry. Teka, sasabayan ko na ng hotdog. Hotdog na nakagarapon, pare. Ay, ang sarap.
Ako ay isang hotdog man. Bakit? I am a man that likes hotdogs. Tama. And ito magandang klaseng hotdog to. Pre. Halika dito. Maganda quality niya. Meron siyang meron siyang pagka-Vienna sausage Yo, ng kaya konti. gusto. Mahilig ako sa Vienna sausage, malit na sausage. Meron siyang pagka-Vienna sausage, pero maganda yung texture niya. Maganda. Pero promise pre, wala akong nalalasahan doon sa sebo. Wala talaga. Ako, evolved ako na namalasahan ng chicken oil, pre. May lasang chicken oil, oo. Pero kasi pre, yung chicken oil, natusta yung balat ng manok doon, kaya may lasa talaga yun. Ito pre, kita mo. Oh, tinan mo, oh. Snow White, pare. Ang puti-puti, pag walang kulay, mas madalas, walang flavor, di ba? Itong hotdog na to, bibiling ko ba yun uli? Oh, hotdog ban nga ako eh. Oo. Hotdoggerist ako eh. Hotdog. Bibiling ko yan. Pero itong sebo, hindi ako masyado. For the experience. For the experience siguro. Kaso ang problema, wala akong naranasan eh. Kasi wala akong nalasahan eh, di ba? Pero alam ko, baka hindi ako nandun sa culture nila para maintindihan yung lasa na yun. Di ko alam. Bago ka pumunta sa next mo, akin na yung garapon. Inumin mo. Yes. Kasi yung mga ganito, iniinom ko yung sabaw. Patag water. Hotdog lang yung natinitira mo, pati yung katas na. Oo, pati yung katas ng hotdog, bro. Wala kang pinapalagpas, pre. So, intend lang, Josie, pag binuksan mo, sisipsipin mo yung katas mo. Akin na yung Weetabix, pre. Bukas na yan, may bukas dyan. Super power ang Britannia, pre. Ay. Pag ginera tayo ng... Ay, sorry. Sige, ibalik mo na. Pero eto, yung liquid, lasang hotdog in liquid form. Ang sarap. Pre, lagyan mo ng kanin to. Nanonood ako ng Showtime habang kinakain ko. Yan, pre. Tapang ng lasa. Pero tayo sa next. Nakita ko, kakaiba lang to. Kakaiba. Mushy peas. Mushy peas. Actually, ano yan? Staple sa kanila yan, yung mushy peas. Di ba? Ang mushy peas ay pinaniniwalaang nagmula sa Northern England. Ay tradisyonal na gawa sa marrow fat peas na pinakuluan hanggang sa lumambot at hinahaluan ng mint. Mint? Dating katambal ng fish and chips, ito ngayon ay isang versatile na ingredient na minsan ay side dish lang pero ginagamit rin sa sangkap, sa mga pies, stews at sabaw. Sabi, initin daw. So, ano siya, marrow fat peas. Akala ko dati, naririnig ko na yung marrow fat peas yan. Akala ko, meron siyang bone marrow. Yung taba ng bone marrow. Kasi marrow. Marrow fat eh, di ba? Bago natin lutuin yan, George, pa yung kutsara. Tikman ko muna. Di ba dinik-dik lang na ano yan? Na mancher. Meron siya pamilyar na lasa. Di ba Tikman basang mo. mancher lang to? Ang mancher kasi green peas, ito daw ay marrow fat peas. May pamilyar na lasa si Gano. Garbanzos. Lasang garbanzos, tama ka. Ay! De. Akin na yung taba. Teka lang. Oh. Ay, sige, pwede. Oh, pero ano ba yan? Pero ito, sabi nga, di ba nalagay ng mint? Oh, Meron silang mint doon sa tindahan. Mint sauce. mint sauce. Nilalagay daw yan sa mga steak sa karne. Oo, sa lamb nilalagay ito. Pero since dito, mint yan, pwede nilagay dyan. ganun ba yun? Sige, pengi ako niyan. Yan, pala. Ang tapang. Ayokong lagyan. Lagay mo konti lang. May toothpaste eh. Pinainit na rin sa akin eh. Asinan ko na rin, di ba? Lagay mo ng konti. Lagay mo ng konti ng mint. Tikman mo lang. Hindi, ay on the side ko siya. Oo, on the side lang. Huwag mo ihalo. Baka dito malasahan ko yung taba kung meron man siyang lasa. Kasi ano eh. Walang lasa eh. Walang lasa masyado yung ano eh. Yung... Lasang garbanzos. Mushy peas. Lasang garbanzos nga talaga siya. Pwede kang gumaminatamis na mushy peas no, tapos lalagay mo sa halo-halo. Staple to eh, sa kanila eh. Parang, kumbaga, pamalit sa kanin nila to eh. Wala naman silang kanin eh. Alam mo yun? Oo nga, no? Ayun! Tumasa na. Oo. Baka kailangan ng asin. Lasa siyang ano? Lasa siyang taba ng bone marrow. Ang sarap! Oo nga. Bin, Gagawin sarap. Hindi ka mahilig sa green peas, di ba? Pero eto naman ay hindi na siya parang green peas. Parang na siya mashed potato basa. Mas malalasahan mo yung ano niya, yung baka-baka niya. Di ba? Andun yung ano. Alam mo, pag kumain ka ng bone marrow, wala naman talaga siya masyadong lasa, pero may lasang dadaan sa ilong mo, di Matapang ba? nga lang yung lasa nung hotdog kanina. Lasang-lasa mo siya. Itabi nyo yan, pare! O ngayon, eto, nilalagyan daw ng mint. Oo. Hindi ako kumpiyansa doon, pre. Konti lang. Hop! Okay. Sa pa nga. Para siyang okay eh. Pero ang tanong kasi dyan, may harmony ba? Oo. Masarap siya for me. Pero kasi ikaw, mahina ka sa asim. May asim, Asim siya. ba? At hindi ko alam kung dapat ba may asim to o napanis na lang sa ano to. Hindi. Sa biyahe to. Ay, hindi. May vinegar siya, oh. Hindi, masarap. Masarap nga siya. Masarap. Kaso, Lasang balsamic. nakalagay dun sa binasa mo, naglalagay sila ng mint. Hindi ko alam kung chopped na mint ba yun. O ganto. Hindi ko sure eh. Kung chop naman yan, mas ano yan, mas fresh yung lasa nun Mas fresh yung lasa nun, oh. Yung chopped na mint kasi, tapos tsaka ito kasi may tamis na eh. Yung chopped na mint, pagka fresh siya, mas babagay siya sa mga karne-karne. Parang siyang typical na herb, alam mo yun. Pero masarap. Lasang balsamic. To all the British people watching this pot Asian man eat your food, I am not sure if this is what you do, but I like it.
This is very good. Now it's very good. Now it's very good. A while ago it's not, pero now it's very good. Ang galing, sarap. Alam mo sa masarap yan? Sinangag. Actually, Sinangag, pwede. prito mo yan lang eh, no? Oo. Tap, on tayo sa next. Okay, so puro savory yung kinain natin. Ay, So lipat tayo sa matamis. Matamis. Ito ay rice pudding. rice pudding. Delatang rice pudding, pare. Ang rice pudding ay staple na sa Britanya noong 11th century pa lang dahil sa Asian European trade routes. So nagkaroon ng bigas sa kanila. At sumigat siya bilang nursery pudding o pagkain ng bata noong Victorian times. Parang ganon. baga. Siguro lugaw, yan. Oh. Okay. Tapos, ang luto daw dyan is nakalagay dun sa 1615 na libro ni Gervase Markham na The English Housewife. Traditional daw yan na niluluto sa bituka ng hayop. Sabi, ang hinahalo lang is almond at gatas. Bituka ng hayop, baka wala silang kaldero. Hindi, yun nakalagay dito eh. Bituka ng hayop kasama pa ibang sangkap. Okay. Tikman na natin to. Nakalagay dito, can be served hot or cold. Baka pwede naman room temp, di ba? Sa gitna. Oh. Tikman natin yan. Ingredients, ingredients. Ano masasabi mo? Lasa siyang oatmeal, pero kanin. Alam mo anong... Tasty ulit? Hindi. Ano? Basahan. Basahan. Sinaing ng lagyan ng gatas. Well, technically yun siya. Ginataang mais si Alimbe, alisin mo lang yung mais. Oo nga. Ganun Oo yun. nga, tama. Ginataang mais, alisin mo lang yung mais. Oo nga, tama. Ni Alimbe talaga. Hindi pwede na ibang tindahan. Hindi. Bin, tikman mo. So, wala talaga siyang ibang something. George, halika dito. Feeling ko nga kasi pagkain bata yan. May naisip ako. Ano? Kung may cocoa powder, gagawin ko champurado to, pare. Oo, nalalapit sa ganun nga. Diba? Pre, pag nilagyan mo ng cocoa powder to, champurado na to, matik. Atin yan. Lagyan mo konting asin. Hap! Okay na yan. Grabe, instant champurado. Champurado na, diba? Tikman natin kung lasan champurado, ha? Hindi ka lasang champurado. May gatas na yan. Who's there? Britain. Britain who? Pinaasgan niya lang ako. Britain na ako. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di bale na lang kaya. Ikaw mo, champurado na, pre. Ang galing mo. Okay siya, cute siya, di ba? Tsaka maganda kasi dyan, kahit simpleng dish lang siya, pre, ang kanin nakapunta sa kabilang side ng mundo, di ba? Tapos nagkaroon ng cultural significance sa kanila. Napakagandang bagay nun. Sige, ano next natin? Siyempre, saan ba sikat na sikat ang Britanya? Sa ano? Alam ko yan. Sa Code Geass. Code Geass. Tama. Si Lelouch. Britannia. Pero, mali. Mali? Ano ba yan? Siyempre, saan pa ba sila sikat kung di sa tsaa? Tsaa! Diba? Tsaa. Yung tea culture ng Tama. Britain is technically parang sobrang over, diba? Parang importante sa kanila. Importante sa kanila yun. Yan, okay? Titikman natin ngayon, siyempre, ay biscuits at Tsaa. Okay. Biscuits and tea. It's tea time, Diba? pare. It's tea time. High tea ba yung tawag doon? High tea, oh. So maraming tsaa doon sa store nila. Pero pinili ko yung pinakakaiba. Toast and jam flavor na tsaa. Toast and jam flavor na tsaa. So pag ininom ko tong tsaa na to, hindi ko na kailangan ng tinapay at palaman, di ba? Ganun ba sinasabi mo? Parang ganon. Pero syempre, hindi biscuits at tinga eh. So bumili tayo ng maraming biskwit. Okay. Ito pa, ayan, fig rolls. Uy, fig rolls. Gusto ko to. Mahilig ako sa fig. And ano pa ba? Meron pa tayo dito. Ba't ka tumawa? Narinig ko yun. Narinig ko siyang paubuhin kita. Palunok ko sa lalamunan mo. Ano ang sabi ng biskwit? Royal! Spam! Hindi, syempre, salmon paste. Salmon paste! Saka beef paste. Beef paste! Legit bang sinasama to dito? Hindi, pero ayun, palaman niya sa tinapay, oh. So, tayo kasi, meron tayong liver spread. Tama! Sila may liver, salmon paste at beef paste. Hindi siya mukhang appetizing. Aminin natin. Salmon paste. Parang masarap. Uy! Way back 2017, meron po akong alagang pusa. Ikaw nag-aalagang pusa ka rin, amin mo. Di ba? Hindi ko sinasabing hindi masarap to. Pero amoy siyang cat food. Tama. Amoy siyang cat food. Ngayon, eto. Parang kaamoy niya yung sebo kanina. Kaamoy niya yung sebo kanina. Tama. Sisingit lang natin. Okay, habang nagtitimpla ako ng tsaa. Habang nagtitimpla ng tsaa. Ang tradisyon ng pagkain ng tsaa at biskwit ay nagsimula noong 19th century sa Britanya na pinasikat ni Anna, ang Duchess ng Bedford. Okay, bilang merienda na nagustuhan rin ni Queen Victoria. Tapos, naging simbolo na ito ng social gathering Okay. sa mundo, di ba? Yun naman na tea time, di ba? Tea party. Tea party, di ba? Yun. Yan natin dyan. Ngayon, pag inamoy mo siya,
Amoy siyang jam, amoy siyang prutas. amoy jam, amoy pero jam. hindi ko pa naamoy yung lasang ano. Tinapay. Lasang tinapay. Puti-puti, oh. Baka yung tinapay. Makain yung tinapay, ewan ko. Pero eto, social nga naman, no? Di ba? 3 flavor. Malted milk, custard creams, bourbon creams, shortcake biscuits. Pero mamaya na ito talaga muna gusto ko. Yung fig. Gusto ko kasi yung fig Newtons, pre. Ayan, parang fig Newtons nga rin siya. Mahilig ako sa fig eh. Alam niyo yan, di? Ang gara mo naman, yung fig na frutas! Hindi ganito na ng pagkakasabi mo na. Mahilig talaga ako doon. Parang isang araw lang kumain ako rin. Nag-uwi si mama. Self-love daw, sabi ni Alvin. Oo, tama. May fig ka sa loob ng kwarto mo? Dala ni mama. Mahal ako ng mama ko eh. Pagdikit natin yung mga fig natin. Oo, yeah. Sarap. Parang masarap yung sauce. Ito. Ako magawin niyan. Ginagawa ba ng mga Britan yun? Hindi, ito. Pupusta ako. Oh. Sarap siya, di ba? Pero malamang sa malamang hindi magustuhan ni Alvin to. O, kainin mo nga uli yan. Kainin mo! Mali ako. Sinasawsaw ba ng mga Briton Yun yung nga eh. biskuit sa tsaa? Wag, ito ako nagtsatsaa talaga ako. May gawas siya. Wag niyo ibababad yung tsaa ng matagal. Papait yun eh. Iba kasi pre, hanggang matapos yung tsaa nakababad eh. Wag. Parang 5 minutes lang. Ito, nakalagay oh. Nakalagay dyan. 4 to 5 minutes. 4 to 5. Ako 3 minutes ako magbabad. Basahin niya po. Nasa Ay. kahon po siya. Ayan. Ito. Ayun na lang, side Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng Briton na makakakita nito. Mabali po. Lalo sumarap. Sarap yung tsaa. Tamis ng tsaa. Hindi matamis yung tsaa. Ano? Sadyang matamis na yung tinapay. Pumutok Tapos na yung ano. amoy niya lang siya matamis. Ngayon, try natin itong dalawa. Ito yung bourbon cream tsaka custard cream. May napansin pala ako sa kanila. Oh. Yung expiry date nila may oras. Yung galing oh. 9:10. 9-10. Pagdating ng 9:10, expired na to. Galing ah. Hanggang 9:10 lang. Dali mo magtsaka. Dali mo. Pre Mo. Ano to? Anong lasa to? Eto, nakalagay bourbon creams. Ano to? May alak, bourbon. Masarap siya, pero ice lang. Alam mo yun? Sarap. Pang may alak nga. Parang meron nga. Kaya ako to hindi mo na binuksan kasi yun yung itetesting natin dito. Ito biscuit lang talaga. Hindi ko alam kung dito pa talaga ginagamit to. Hindi, yun nasa tinapay yung pig. Wala na, pinunit mo na eh. Iba talaga, pero tingnan natin, di ba? Sa bagel nila pinapalaman eh. Oo, kaya mali tayo dito. Pagdikitan natin ang mga baka natin. Sarap. Bin, tikman mo. Para siyang off-brand na liver spread. Kakaiba yung timpla. Diba? Kamusta sa'yo? Kakainin mo to? Halika dito, George. Parang next mo makakain. Ang tongo pa, oh. Buksan na rin natin to, tapos try natin yung sa salmon paste. Nalaglag eh. Nasa talaga siya literal na giniling ng salmon. May naalala ako dito. Nung nakaraan pumunta kami sa IKEA, may binili kami, kala namin nakatubong keso. Hindi pala siya keso na nakatubo. Para siyang fermented fish something o kaya fish egg something. Salmon roe, salmon roe. Hindi ko alam eh. Hindi ko na nga alam kung anong tawag sa lintik na yun kasi hindi ko ma-pronounce pre. Wala akong ma-pronounce sa mga produkto ng IKEA. Kala nyo, cheese spread. Kaya ko talaga cheese bread. May ganun na vibe siya. Pero di hamak na mas matapang at mas maalat yun. Masarap siya sa tostadong tinapay. Hindi not necessarily dito. Feeling ko sa ano. Bagel nga yung picture eh. O bagel, hindi naman ata tostado bagel. Pero na-imagine ko na salmon on bagel. Bagay naman talaga siya, di ba? Pero ano, kunyari tostado pandesal na mainit yun. Pwede talaga yun. Pwede yun, di ba? Okay sa akin to Okay sa akin tong dalawan to, di ba? Doon tayo sa next natin, matamis pa uli yan. So ito is kakaibang, clue kakaiba. Kakaiba. Barbecue mata ng baka. Mali. Marmite. Marmite! Pero ito, Marmite peanut butter. Kasi wala sila nung regular na Marmite. Yung tsaka kausap lang natin ng Vegemite kanina. Di ba? Ang Vegemite, kung di ako nagkamali, parang Marmite din. So yun nga, naimbento noong 1902, ang Marmite ay ang maitim na yeast extract na sikat dahil sa kakaibang lasa nito. Sabi ko sa'yo, di ba? Okay. Kilala sa slogan nilang Love It or Hate It, ito ay isa sa mga pinakakilalang British food. Ginawa ito nila, ito mga kilala nyo to. Ay, kilala ko yan. Anton van Leeuwenhoek. Kilala mo? Hindi. Nag-invento ng hakto ah. And spit on that thing. Hindi ba? Si Louis Pasteur. Louis Pasteur, kilala ko yan. Kasi Oo. pasteurization. Yes, siya nag-invento ng idea ng pasteurization. Kaya ang mga gatas natin ngayon ay hindi na napapanis kahit wala sa rep. Tapos ito yung isa at Justus Prier von Liebig. Para ipakita Malibig yan. Para ipakita ang potensyal ng yeast waste bilang vegetarian na pampalasa. So Unilever itong Marmite. Ayun o, may Unilever nga pre. Ayun o, Unilever. Tapos, yun nga, may Marmite tayo. Meron din isa pang Marmite na product dito. Ito ay Marmite rice cakes. Ay, di siya, pagsamahin na natin, di ba? Hindi ba too much Marmite yun? Nakalagay, don't even try. Tignan mo, may pagbabanta pre, tignan mo. Don't even try.
Wag na lang po. Sige po. Sige, try natin to. Pengin kutsilyo. Ngayon, eto. Yung, hindi ko alam hindi ko alam kung magkalasa ba ang Marmite at Vegemite. Di ba ako nakatikim ng Feeling ko Marmite? magkalasa lang. Vegemite pa lang ang natikman ko. Pero eto, hinalo na sa peanut Peanut butter. butter. So, hindi ko alam kung may malalasahan pa ba tayo Marmite dito. Ano ba tinigil din namin tong Ninong Trice na to ng matagal na matagal? Nai-stack yung mga snacks sa cabinet Oo, di ba? pagka bili. Pag hindi kasi namin inuubos pre kasi ang dami naman talaga. So unti-unti kinakain pero Saka hindi lahat trip namin eh. Oo. Diba? Yun yung pinakamahirap dun eh. bakit siya malagkit? Sabi don't even try eh. Yan ang habay Oo, sinasabi don't ko even try. eh. Hindi. Oh, hindi, ito yun. Wala, Ayun wala. siya, oh. Nadikitan lang yun. ng Nadikitan something. lang ng something to. Ano to? Ampaw. Ampaw. Marmite ampaw. Oh, amuyin muna natin. Ayun, amoy mo yung Marmite. Again, di pa ako nakatikim ng Marmite, Vegemite lang, pero andun yung amoy niya, ng Vegemite. Amoy lang! Ayun yung amoy niya. Napatikim na ba kita neto? Hindi pa. Yung Vegemite. Yung Vegemite, tapos di mo nagustuhan. Mahirap talaga magustuhan ng Vegemite, pre. Noong una ko talaga natin yung Vegemite, sabi ko, di ko magugustuhan itong lintik na to. Ang pangit talaga ng Hindi, lasa. masarap. Pero yun nga, if done properly, masarap naman siya. Lasang grasa ng kotse. Pero di pa ako nakatikim ng grasa ng kotse. Actually, ito pala konsepto ng Vegemite na naisip ko yung parallel sa atin, ginamos. Ang ginamos, kapag ginanon mo, sobrang tapang, pero pag konti lang sa kanin, ang sarap. Parang ganun siya. So, dapat talaga may certain amount lang. Oh, ito muna. Lakas ng lasa. Okay. Andito yung lasang Vegemite. Tikman mo. Ready ka na, Bin? Ready ka na? Sabi niya. Oo. Ngayon mo pa. Bago mo idura, sige, naintindihan ko kaya mo. Pero natunood ng buong Britanya, pre. Hindi ko siya maalam. Ay ba, maalat ba siya? May alat siya. May alat siya. Halika dito, George. Halika dito. To be fair naman kay Alvin, hindi naman talaga para sa lahat ng lasa. Hindi talaga. Baka nga sa Diyos, di magustuhan to. Kamayin mo! Susundukin kita! Uy, kinain. Ay, nagustuhan. May something, di ba? Hindi mo maintindihan yung lasa. Alam mo pag isda, alam mo pag baka, alam mo pag baboy. Ano siya? Mas maganda quality ng ampaw natin kaysa sa quality ng ampaw nila. Ito parang styro na. Parang style. Pero hindi ko alam kung dahil lang ba yan galing pang Britanya to, layo. Okay, tingin kutsara. Malabnaw yung peanut butter nga. nila, pre. Hindi tulad ng ibang peanut butter na chunky. Teka lang pala. Pahingi ng normal na biskwit muna. Ay, oo. Kasi gusto kong malaman Malakas yung lasa Marmite. Oo. Hoy, mga knock-knock nyo, ha? Ikaw nga, wala pa eh. Top. Sabi ko sana wala. Patagal lang patagal. Dinamnam siya ng parinamnam. Eto, meron lang ako ikukwento. Maikping kwento lang. Nung ako ay, Wala pa! Nakakatulog ka kagad, sir, eh. Nung ako ay, may kausap ako tungkol sa ano. Isa siyang, customer dati doon sa restaurant na nagtatrabahuan ko. Tapos, nagdi-develop siya ng mga hot dogs, processed meats, mga ganyan. Tapos, nakikipagkwentuhan lang siya sa akin. Kasi interesado ako kasi isang klaseng culinary field yan na hindi ko naman maano eh. At saka kumukuha na rin ako ng impormasyon sa kanya noon kasi gusto ko talaga matutuloy ang bagay na yan. Sabi ko sa kanya, ano yung yeast extract pag nakita mo sa mga hotdog nakita mo sa mga processed meats product. Sabi niya, kapalit lang ng MSG yan kasi nakakatakot. Meron kasing label siya kang MSG. Pag nakita ka ng MSG, parang nakakatakot. Pero technically, ang yeast extract, source of umami. Kapag tinikman mo to, ang lakas ng umami niya. Sobrang linamnam niya. So baka hindi pre. Baka yung Marmite o Vegemite, yun din yung yeast extract na nilalagay dun sa mga, in a different form lang. Ewan ko nanguhula lang ako dito. Baka kaya nga masarap na konti lang. Kasi sabi mo, di ba, konti lang. Oo. Tama. Tikman na natin to. Asan yung sa'yo? Anak ng tokong buhay to. Sabibag ko na. Okay. Peanut butter nila pre maalat. Maalat yung peanut butter Dahil nila. lang sa Marmite siguro yun. Peanut butter with Marmite to. Marmite. Oo. Maalat siya, pre. Maalat siya. Masarap ba siya? Oo. Pero bilang Pilipino, sanay tayo sa peanut butter na matamis. Pero may pwesto ba to sa kulinarya ng Pilipinas? Meron, pre. Nakikita ko tong pwede mong kare-kare. Sa kare-kare nga eh. Sabihin ko pa lang eh. Kare-kare. Abino. Sa kare-kare. Ito masyado malakas. Ito hindi masyado. Lasa mo yung Vegemite, yung Marmite pala. Pero maalat na peanut butter siya. Kala mo batang pinaparusahan ng It's the wall. Eat the veggies. Pero legit, no? Feeling ko masarap siya sa kare-kare. Feeling ko masarap siya sa Mama kare-kare. ng tsaa. Sarap. Okay. Hugas muna ako ng kamay. Tapos next item, pare. So, ano lang, juice nila, fruit and barley. Fruit and barley! Gusto ko lang po sabihin, hindi po ako nag-endorse ng kahit anong barley. Yung lumaki yung chan ko, tapos sumabog. Taknan to akong edit yan. Ay, concentrate ba to? Yan, 4 parts water, 1 part. Best served thirsty. Okay. Ay, no sugar added. Ay, thank you very much. Ay, pre, para tong sunny orange. Kasi ganyan-ganyan yun eh. Like that. Pero parang tempra. Cheerio.
Ay, gagi na ubol. Wow. Ang sarap! Ang sarap! Sarap. Ang tayang! Eto, juice connoisseur yan. Juice man Ano yan. pa yan ha? Parang Madali na. mali pa yung sukat mo. Uy, tama yung sukat ko. Hindi. Kung culturally, gaano ka to ka-significant sa kanila? Like, ano ba to? Kasing Yan ba ang orange? Kasing, kasing ka-significant ba to ng sunny orange, oh. Ganun ba? Hindi ko sure eh. Pero nagigets ko na ano, kung bakit siya siguro kung Marami siyang flavors eh. Pre, tingnan mo, hindi ko alam kung pambata to kasi hindi pambata yung packaging eh. Hindi, tsaka sugar free eh. Kung ikaw ba bata, matutuwa ka ba dyan? Tinan mo nga, ayan yung ano. Pang matanda siyang packaging eh, di ba? So, hindi ko talaga alam Parang kung... mga 20s, 30s, ganun. Oo. Ngayon, yung barley, hindi ko nalalasahan. Ano ba dapat lasa ng barley? Alam eh. Pero kung tamis lang. naitago nila, naipasok niya, naitago nila, ay magaling, masarap. Hindi. Ano ba? Bakit ba nila nilagay yung barley? Health reasons ba o dahil masarap siya? Kasi nung nakaraan, nag-Chinese restaurant ata kami ni Bel. Umorder kami ng barley juice. Pero legit, yung barley juice na dumating, kala mo parang pinaghugasan ng bigas. Pinaghugasan ng bigas. Parang pinaghugasan ng bigas, puti. Mas malapot-lapot ng konti. Sirik ba kung masarap naman siya? Parang Thank you, masarap to. Masarap yan. Magtitimpla pa ako? Titip pa rin natin. Yan. Anong titipper niya? Akin sa kwarto to. Ano yan? Hoy! At saka sugar free yan. O sige, doon na tayo sa next. Habang nagtitimpla ako. Dessert ulit tayo. Dessert. So, ito, ano lang, instant custard powder. Nakita ko lang doon. Just add boiling water. Okay. Okay, nakaharap sa inyo to. Habang nakaharap sa inyo to, binababasahin ko yung ingredients, ha? Kasi bago ko paggawin yun, meron tayong i-search mo nga to sa cellphone mo ngayon. Ano? Rani. Golden Lion ata. Golden Lion. alam Golden ko yan. Lion custard powder. Yun sobrang tagal na nandito. Sige, pakita mo. Golden Lion custard powder. Sige. Alam nila Tinapon na yun, to. expire na yun eh. Alam nila to. Pero gold kasi yung kulay. Oo, gold kasi yung Lion. Ngayon, etong custard powder na to, nung pinakilala sa akin to, tinignan ko agad yung ingredients. Ano lang siya? Parang cornstarch lang talaga siya. Ewan ko, hindi ako marunong gumamit niyan eh. Oy! May nagbablog dito! Ngayon, basahin natin yung ingredients nito. Pero kasi, meron talagang powdered egg. Maltodextrin, unang-una sa lahat. So, pampatamis yun, kung di ako nagkakamali. Modified maize starch, okay. So, modified cornstarch agad na nasa umpisa-umpisang ingredient. So, parang ganun din siya. Milk, sugar, coconut oil, dried cream, corn flour. Walang itlog, pre! So, ang custard is, cornstarch? Hindi ko alam, pero hindi dapat ganon. Pero gusto kong makita to. Sige, pengi ng, George, pengi ng mangkok. Ito, nagpapakulo na ng tubig. Ayun, just add boiling. Just add boiling water eh. Push May natin yan lumabas dyan. Yan natin yan. Uy! Until smooth. O tapos, ano to? Lalapot ba to? Baka sobra yung tubig mo. Uy, ang 400 ml. Wala pa. Ang dami nun. Ito, 500 ml to. Up to 400 ml. Garan nito Medyo na-smackdown tayo dun Hindi ba 40 ml lang? Baka typo lang yun. Baka typo lang yun. 400 nakalagay, pre. May kalokohan to, walang mangyayari dito. Diba wala nga daw initin? Boiling naman yung nilagay natin kanina eh. Wala to, pero sabi kasi daw wag initin. Pero iinitin ko. Ayun! Ayun pala eh. Biglang na-activate. Wala na-activate nung naluto. Baka kulang lang sa init yung tubig. Ayun na. Ayan na. Patay mo na. Sir. Ayan Ano yan? Mahablaan ka yan, pre. Tama na. Yun. Ayan Okay, na. sige. Pagdikin natin yung mga itlog natin. Ay, hindi ganun. It is not meant to be eaten on its own. Masarap siya actually, pero feeling ko kailangan ng something. Ito nga. Prutas nga siguro. Try mo Diba? yung fruits. Okay. Asim. Kailangan niya na asim, di ba? Sa akin, itong bagay na to, may hindi ko alam, hindi tayo sanay kumain ng dessert as ganito lang. Ano to? It's an ingredient, di ba? Pwede siyang gawing ingredient. May asim. Alam mo kung saan mas bagay ito, pre? Parang lemon bread sa bakery. Lemon pie, yung nakagano. Actually, parang gano'n, yung nakatikman. Yan yung palaman, no? Yan yung palaman. Parang ganyan, di ba? Tapos maasim. Oo, pero masarap siya. Okay na ako dito. Doon tayo sa next natin. Nag-breakfast na tayo. Nag-merienda tayo. Ano after nun? Siyempre, dinner. Ngayon, ang kakain natin is, di ko alam kung nakain ba to sa dinner. Meron tayo dito, nakalata na pie. Dilatang pie. Ito, dalawang flavor. Sabi mo dinner, kita mo nakalagay. All day breakfast. All day breakfast. Kitang-kita. Bakit? Tayo rin naman all day breakfast. Yung tapa mo, pwede. Diba? Yung tapa. Teka, i-oven pa ito ng 25 minutes. Ibubuksan. Alam ko, tatanggalin lang tong takip. Ayun bubuksan mo lang, tapos lulutuin. Sige, ganito. Ang malupit dito, meron pa siyang specific brand ng can opener na dapat gamitin. Tingnan nyo. Ayan nakalagay dyan.
okso pa na canopera. Sige, ganito. Ilabas nyo ang ano. Kahit yung maliit na oven lang, George. Habang sineset up yung oven, buksan na natin to. Oh, knock muna. Uy, knock! Oh, Oh, who's there? Britain. Britain who? Oh, yes! I'm the great Britain. Medyo mahirap yung ngayon, Ay, hilaw nga siya, pre. Wala pa. Isa lang natin to. Di pa naka-preheat ah. Okay na yan. Okay, pero dilatang pie? Wow, okay. Sige, habang niluluto yan, doon tayo sa next item. Okay, next item. Tuloy lang. Actually, last na to. Last na yan. Dessert kasi to kasabay ng pie. So matutuwa ka dito. Ito. Pag ako hindi natuwa, ha? Ako, sobrang matutuwa to. Favorite mo to eh. Ay. Ito ay Spotted Dick Sponge Pudding. Uy, spotted dick, pre! Oh. Actually, matagal ko na nakikita to spotted dick na to. Sa Tagalog, may bulitas. Tawag sa ibang lugar niyan is Spotted Dog. Kasi nga, pudog yung pudding sa ibang lugar. Okay. Galing Briton to? Pero Iceland. Ano nakasulat to? Iceland, pre. Ano ba talaga? Hindi, yung classic na British steam pudding daw. Hindi, totoo naman. So, Lulutuin pa ba? hindi. Ayan o. Iinitin? Ways to cook. Oh. Microwave? Okay, 30 seconds lang naman siya lulutuin. Mamaya natin lutuin to kasi hinihintay pa natin yung pies natin. Inukasan ba? Hindi, may alarm ako sa isip. So, balikan natin mamaya yan. 25 minutes nga siguro kung ang nantong. Ang galing nito Literal na pie siyang nasa lata. Tapos pag binake mo, Boom. ayun pie talaga siya, pre. Di ba? British pa yan, di yan American pa eh. Ay, uy. Who's there? Britain who? Di na ako makasagot ng telepono. Uy, ako na, Oy! Hindi kayo, Britain o British. Ano ba ako? Yabang, Britain. Knock. Who's there? Britain. Britain who? Pwede. Okay naman. Wala na? Wala Ikaw, ito pa, wala pa to. Dalawa pa kayo. Ay! Who's there? Britain who? Sa gabi, sobrang init na tumutong ng meron sa dating kaya pilit upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa pag-aakay. Amay sumelo pero kulang na po ng Britain. Kulang na. Alam ko yung kantang yon. Halos kabisado ko yan. Inuunahan ko ng kanta si Abidi, hinahanap ko yung Britain. Wala, pre! Boy, kayo po na Ay, ikaw, may knock ka na ba? Oo, kanina po. Ako na lang ba? The Great Pretender ako Call a friend! Arbor mo ako. Sige. Parang hindi mo sa iyo. Oo nga, hindi, sa'yo. Sige. Knock. Dali na! Ayoko ng ganyan. Your son would be proud of you. Knock. Knock. Who's there? Britain. Britain Who? There's freedom, Britain. Ang ganda naman nun! Hindi, akin na yun eh. Inarbor ako nito. Pwede ba? What's yours is mine, what's mine is yours? Sige, hintayin niyo ako. Anyway. Ay, parang English breakfast yung laman Oo. Ay, ayun may sausage Ay, pucha, oo nga. Okay. O, pagtingin natin yung mga pie natin. Tapos maghintay tayo ng 10 minutes. Ayan. Ang init, pre. Sa lahat ng pagkakataon na kunyari napasok ako sa channel na to, eto ang napundi ang taste buds ko. Paano ba titikman yung isa? Pero, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, masarap siya, pare. Okay. Kasi siyang kalderetang hindi maasim. Diyan. Hindi na mainit dyan. Nag-iba na yung... Di ba? Majority ng lasa niya galing sa baked beans. Walang ibang laman? Meron, ayun, marami siya. Parang ano nga siguro siya, full English breakfast nga siguro siya kasi may black pudding doon eh. Pero masarap siya ha, masarap siya. Tayo sa isa. Minced beef and onions. Okay. So manood muna tayo ng isang episode ng Ninong Ray bago natin isubo to. Okay. Lasa siyang beef stroganoff na walang asim. Ganon. Di ba beef stroganoff may mustard? Oo, yun yung asim niya. Ito parang wala. Kasi sabi nga naman niya, minced beef and onions. So parang maglalasa siyang typical. Tikman mo to, Bin. Baka lang, tsaka onion. Oo, baka lang tsaka sa onions. Which means siya, hindi siya offensive sa kahit sino. Typical yung lasa niya. Di mainit yan, di ako napasok. Ayan.
Di ba? Inoffensive yung lasa niya. Wala strong flavors, walang kahit ano. Pero masarap siya. Pero, pre, ang pinaka nakaka-amaze sa lahat kasi dito, ewan ko kung gaano ka-common sa kanila na bumili ng pie na nakalata. Kasing common ba yan ng, ano ba sa atin, pagbili ng tuyo na nakabote? Hindi. ko Sa alam Amerika, frozen pizza. Frozen, ganun ba yun? Siguro. Ewan ko, kasi feeling ko medyo may premium to eh. Medyo may kamahal siya. Ang frozen pizza medyo mura-mura ng konti. Mahal yan. Ngayon, may kamahalan siguro. Ito kasi, hindi mo pwede ikumpara yung mahal na binili mo dyan kasi Ano na yung to shipping Oo, tama. Diba? Pre, magdala ka ng... Imported na to Magdala ka ng tuyo sa Mahal din Britanya. yun. Baka mahal din yun, di ba? Last item natin, pre, itong spotted dick. Sabi doon, ima-microwave daw ng konti ito. Tapos, inakabuka daw ata ng konti. Yan, okay. May butas na. George, microwave mo nga to for 30 seconds. 30 seconds? Yes, 30 seconds na naka-microwave. Pero ito siya. Ngayon, kung titignan mo talaga, mukha nga siyang dick na may spots, pre. Alam mo yun? Pero pag inamoy mo siya, Ganyan ba yung tsura ng sayo? wala spots yung akin. Tanong mo kay Alvin, bint na ba yun sa'yo? Ha? Oo, di ba? Sabi sa'yo. Amoyin mo. Ano amoy niya? Banana extract. Banana bread. Amoy fruit cake. Hindi, sakto lang. Hindi mo pala alam yun. Medyo ano siya eh. May amoy prutas siya. May amoy prutas siya. Yun. Bakit sa ko banana bread? Kasi saging. Oo, pero baka hinahanap mo sa fruit cake kasi yung amoy ng alak. Alak, Hindi naman yung yun. prutas. Sige, kumuha ka ng spotted dick. Sarap. Yun nandito, nasa saksakan ng tamis. Feeling ko bumaba lahat na asukal doon, pre. Bumaba kasi basa siya eh, di ba? Pero ang sarap. Pero dahil sobrang tamis niya, Mr. Willy Wonka, come on down. Sarap. Ito ba yung spotted dick? Yan yung spotted dick. May alak ba to? Wala. Pero parang meron, no? Tama. Parang meron. Pasas. Pasas. Oh, masarap, di ba? Kasi saksakan nga ng tamis, di ba? Kahit maliit lang siya, solve ka na sa maliit na ganyan eh. Malasang-malasa na siya. Medyo may fruitcake vibes talaga siya, pre. May fruitcake vibes talaga siya. Ako mahilig ako sa fruitcake, so pasok sa akin to. Hindi ko sure kung may alak, pero parang meron eh. Parang meron. Parang yung... Uy! Teka, alam mo yung tunog na yan? Oo, alam ko yan. Ano yan? Comment Of the day! Okay, liga dito. Galing kay Ray Mareloso 3722. Ninong Ray, alam ko magaling ka magluto. The best ka from the start pa lang. Uy! Pero magaling ka din pala sa sayawan. Uy! Ang Galing to kay Niana Vlog. Ang galing, solid dahil naturuan ka ng dalawa, the best dancer na nakakulab mo. Si Idol Niana at Idol Rans. Keep it up, Ninong Ray. More collaborations to other content creators. Thank you. Salamat sa comment na yon. Natuwa naman ako kasi alam ko naman talaga magaling ako sumayaw. Ako yung inspirasyon sa kantang Totoy Bibo. Tapos dinadala ako sa mga pyesa, pinagsasayaw-sayaw ako doon. Galing ko mga mag-step back eh. Diba? Step back mo hanggang sahig eh. Siyempre, di ba? Ang lupit nun. Yun yung isa sa mga collab na di namin alam kung mangyayari ba talaga. Oo. Kasi parang ang imposible. Rans at Niana, ano na yan? Mga great-grandfather na yan pagdating sa industriya, pre. Pioneer yan. Isa yan sa mga talagang unang-unang sumikat pagdating sa content creation. Pre, ilang taon si Niana nung una siya nag-vlog? 7? Di ko alam, pre. Ang liit-liit pa ni Niana. Dalaga na si Niana. Ito ka na nun. Ha? Pero nga, maraming salamat sa'yo. Anyway, eto, mahal kong asawa, na mas mahal ko pa kaysa sa Maynila. Tikman mo to. Mahal kong asawa, ikaw hindi mawawala. Asawa. Bagay doon sa tinapay. Masarap. Kaso sunog pa rin yung dila ko. Pero yun nga, mga inaanak, maraming sa panonood ng episode na to ng Maraming ano? Ha? Maraming salamat. Salamat. Maraming sa panonood ng episode na to. Marami lang eh. Maraming na pa sinabi ko. Hindi na alam ko ano yung marami. Pero yung maraming salamat sa panonood sa mga episode ng Ninong Try. And sana nag-enjoy kayo dito kahit nakaupo lang kami at tumitikim. Siguro medyo malungkot sa part nyo kasi kinukwento lang namin sa inyo yung lasa. Pero yun naman yun. Kasi may link naman eh. may link dyan. Nandyan yung link. Kung gusto nyo i-purchase. Diba? Kung magbibigay ako recommendation kung ano yung bibilin nyo, pre. Ayun, ano best sa'yo? Eto ako. Yung pie. Yung pie na nakalata. Kasi hindi siya sulit sa sulit, pero ang galing. Na pie na nakadelata, di ba? Tama. Ano pa ba yung medyo kakaiba dyan? Ako yung muship. Masipis. Yung masipis kasi, masarap siya, pero yung mga biskuit, masarap din, di ba? Okay siya. Ito yung juice. Yung juice, oo. Pero ano talaga, yung pie For talaga. the experience ito yung medyo, May kakaibang karanasan, di ba? Ngayon, kung meron kayong mga gustong tema na ipakain sa amin na hindi pa namin naiisip, paki-comment lang sa baba. Kasi, halimbawa, eto, noon ko pa pinapagawa kay Rani, pero mahirap talaga to. National dish ng iba't ibang bansa. Hindi ko magawa. Mahirap kasi kailangan, hindi naman nakalata yun, pre. Oo. Alam mo yun? Ang mahirap kasi doon Dish yun eh. order ka ng marami tapos... Hindi sabay-sabay darating. Oo, pagdating dito nun, sir, baka malabsa na yun. Oo, Hindi na mga big condition. Ganun. O kaya, ano pa ba? Sige, ano yan? Ninong tries to increase the salary of his employees.
Kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong episode, click nyo yung mga video niya sa paligid. I love you all. Tayo mo lang. Wala naman mawawala, pre. Cut.